Pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, muling nahaharap sa bintang na plagiarism si Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Ayon sa website na pinoymoneytalk.com, nasilip ang umano'y pangungopya ng maestrado sa ilang bahagi ng kanyang April 8, 2010 ruling. Hihintayin naman ng Korte Suprema na formal na maidulog sa kanila ang reklamo bago ito talakayin o aksyonan. Una nang inabswelto ng kataas-taasang hukuman si del Castillo sa unang plagiarism allegation. Sa Inquirer.net, bilib si Pangulong Aquino sa bansang Vietnam. Partikular na pinuri ang pamamahala ng gobyerno sa produksyon ng bigas na kung tutuusin, Pilipinas ang nagturo noon. Pero ngayon, Pilipinas na ang nag-aangkat ng bigas mula Vietnam. Sa Manila Times, League of Transportation and Operators of the Philippines planong humingi ng pisong dagdag pasahe sa jeep. Ang dahilan, ang nakaambang toll hike at matataas na multa sa traffic violations depende sa iba't ibang syudad sa Metro Manila. Ang petisyon ng grupo, balak ihain hanggang Nobyembre. At yan ang banner stories ngayong araw ng Miyerkules. Mga kapuso, malapit na naman ang araw ng Undas, kaya sa mga panahong ito, pumapasok na naman sa ating isipan ng isang bagay na hindi natin may iwasan. Yan po ang kamatayan. Ang tanong po ngayon, good move ba na bumili na tayo ng memorial plan at lote sa sementeryo para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay? O morbid ba at hindi dapat pag-usapan ang mga ganitong bagay? Yan po ang ating tatanungin sa ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Pia. Good morning. Nako, Attorney, yung ating pag-uusapan ngayong umaga, medyo parang sensitive topic siya for some people. At Diba? Kasi ayaw talagang pag-usapan, lalo na yung medyo nakakatanda sa atin. Yes, exactly. So, eto, Attorney, good idea ba na habang bata, bumili na ng memorial plan kahit healthy pa at walang sakit? Or hintayin mo yung medyo mas may edad na? Well, sa palagay ko, good idea yan. Kung meron kang extra na pera na pwedeng gamitin para sa mga panghulog sa mga to. Pero para sa karamihan kasi ng mga kababayan natin, mas importante ang pagtuunan ng pansin ang mga kailangan ng mga nabubuhay, di ba? The business of living, gaya ng pagkain, tirahan, pamasahe, bago pa man pagkagastusan ang mga kakailanganin sa pagkamatay nila. Pero of course, sa kultura natin, ayaw din talaga natin yung masyadong iniisip at pinag-uusapan ng kamatayan natin. Yung iba nga ang feeling nila, pag pinag-usapan, baka mas lalong madali, mas lalong mangyari. Pero base din naman sa experience ng ibang tao, napakahirap kasi kung biglang dumating sa kamatayan nang hindi tayo handa. At yung paghihirap na yan ay nagiging responsibilidad, hindi nung namatay dahil nananahimik na siya, pero yung mga naiiwan na mahal sa buhay. Pero napakahirap naman na dun ka palang maghahagilap ng kung anong gagawin, di ba? Yung arrangements, saan hihimlay ang patay, di ba? Sinong puneraryang kukunin, etc., etc. Kaya po kung meron kayong mga sobrang pera, parang forced savings na rin yan, kung mag-i-invest po tayo sa isang memorial plan sa lupa, sa memorial plan, or yung lupa sa sementeryo para walang problema yung mga minamahal natin when the time comes. Although kung nagtatrabaho po kayo at covered po kayo ng SSS at GSIS, meron din naman kayong makukuha ng death and funeral benefits. Pero kaya nga mas mabuti siguro mag-invest kayo, medyo hindi naman malaki, kakarimpot lang. Oo. Katulad sa SSS, if I'm not mistaken, mga 12,000 lang. Yung funeral benefits, of course may death benefits pa. Pero napakamahal naman kasi talagang mamatay ngayon. Lote, diba? So kung may memorial plan kayo, at least tatawagan nyo lang ang punerarya, bahala na sila sa pag-pick up ng katawan, yung pag-embalsama, kung saan ilalagak yung patay during the funeral service. Usually, yun yung sakop ng mga memorial plan, Pero, at the very least. Attorney, syempre, ibang tao may pag-aalinlangan sa pagkuha ng memorial plan. Baka pag kailangan, wala na. Diba? With any insurance naman, diba yung iba medyo natatakot din? Siyempre, yung memorial plan is what we call a pre-need plan. Kasi binibili natin nang hindi pa natin kailangan. Diba? Yung malayo pa yung paggagamitan. At pag sinabi mo na yung word na pre-need, naku, marami na ang mga... Natatakot na agad. Parang masama na yung pakiramdam sa mga batok nila kasi nga yung mga nasunog sa mga educational plan, pag narinig ang salitang pre-need, ayaw na nila yan. Pero yung magandang balita kasi niyan, yung mga nag-i-issue po ng mga memorial plan ngayon ay sakop na ng Insurance Commission. Okay. Na ever since, ang pakiramdam, dati kasi wala sa Insurance Commission mga pre-need plans eh.
since sanay sila sa yung pag-check ng mga insurance companies, mas sanay sila mag-check dito sa mga pre-need plan. So tumawag po kayo sa Insurance Commission para i-check kung ang mga ito ay otorisado, lisensyado, and in good financial health. So sa Insurance Commission po, kung kayo po ay bibili ng isang memorial plan tulad ng pre-need plan. Yung sementeryo naman, bahala na kayo. Pwede kayong bumili ng lote. Pwede din kayong mag-lease. Usually sa mga public cemetery, it's by lease. Pero syempre, kung kayo naiwan sa buhay, bantayan nyo po kasi baka mamaya tapos na yung lease period, wala pong gagawin yung nagpapalakad ng sementeryo, kundi tanggalin and to make way for a new yung lessee. susunod. Oo. Naku, so kailangan talaga, mas mainam talaga po, doon kayo kukuha sa mapagkakatiwalaan talaga. Sa mapagkakatiwalaan, kuminsan, tulad nga ng sinasabi natin, if it's too good to be true, masyadong maganda ang offer, baka nga. Oo, Diba? dahil Baka magduda. nga magduda. Kung masyadong maganda, ito, isipin nyo na lang na forced savings, di ba? Saka marami ng mga ano yan ngayon, permutations ngayon yun. Mukha na siya talagang investment. Yung after 10 years, makukuha mo yung pera mo, etc., etc. So, isipin at kumontak ng isang reputable na pre-need company. Ayan, mga kapuso, sana marami po kayong napulot na impormasyong legal sa ating talakayan. Kasama siyempre si Attorney Gabby Concepcion, na ating kapuso sa batas. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat, Pia, at happy Halloween sa Oo lahat. nga. Diba? Happy Halloween. Maaga. Magbabalik ang unang hirit, or unang balita na muna ngayon.